Magandang oras sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga OFWs at kabataang gising ang diwa. Isang mainit na balita ang yuyumig sa Pasig. Pinasara nga ba ang kumpanya ni Vice Defensor o ito ay isa na namang political stunt para pabanguhin ang pangalan ng isang paboritong golden boy ng media? Sa segment na ito, we will look at the facts, not the hype. In-depth look tayo mga kaibigan, no? Doon sa business permits and the legal basis cited by the Pasig LGU. Is this about compliance or is this selective justice? Bakit kung kailan may mga isyong lumalabas laban sa administrasyon, doon tayo biglang nagiging strict sa permits? Defensor's history as a public servant and the jobs provided by this business. Hindi lang ito basta kumpanya, ito ay kabuhayan ng mga Pilipino na tila isinisantabi para sa politika. Mga kaibigan sa mundo ng politika, okay? Ito po sa mundo ng politika, madaling gumamit ng mga ahensya para magmukhang guilty ang isang tao bago pa man makarating sa korte. Bakit ngayon lang? Bakit sa Pasig, mga kaibigan? Okay kailangan malinaw ang boses natin sa pagpapahayag tulad ng gamit yung microphone, no? Yung wireless lavalier mic. Okay kung ang layunin ay linisin ang lungsod, bakit may mga kumpanyang tila untouchable? Mike Defensor is being painted as a kontrabida, but is he just a convenient target? Mga kaibigan. So when you revoke licenses without due process or based on political friction, you scare away investors. Is Pasig still open for business or only open for allies? Power bank, 50,000 mAh para sa mga katulad nating laging on the go sa pagbabantay ng bayan. Mga kababayan, okay, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, hindi po tayo titigil, mga kaibigan. Bago tayo magtapos, pag-isipan natin ito. Bakit ang bilis kumalat ng balita kapag ang kumpanya ni Mike Defensor ang tinira? Pero kapag may kapalpakan sa loob na lokal na pamahalaan, tila may silence of lambs. We are seeing a masterclass in PR, public relations. Ang new politics daw ay tungkol sa transparency. Pero bakit parang ginagamit ang transparency bilang sandata para i-discredit ang mga taong may track record na sa serbisyo? Let's talk about Mike Defensor's experience. He has been in the game for decades. He knows how the bureaucracy works. Ngayon, kung isang kumpanya ay may compliance issues, daw, normal na binibigyan yan ng remedial period. Pero sa kasong ito, bakit revoke agad? Is it because the name Defensor is a threat to the current seat? Ito ang tinatawag nating political neutralization, disguised as administrative action. Huwag tayong paloloko sa mga babulaklak na salita sa Facebook Live. Para sa ating mga OFWs na nagpapadala ng remittance at sa ating mga kabataan nag-aaral ng IT at law, kayong mas nakakaintindi ng logic. Is it logical to close down businesses that contribute to the local economy just to win a political point? We need stability, not volatility. Mike Defensor is offering a different kind of leadership, one that is tested and not just based on likes or shares. Kaya naman sa pagbabantay natin sa mga isyong ito, kailangan natin ng matalas na paningin at komportabling upuan. Kung babad kayo sa computer katulad ko para mag-research, huwag kalimutang i-check ang link ng ating ergonomic office chair at anti-radiation glasses sa description. Malaking tulong ito para manatiling woke sa mga balita nang hindi sumasakit ang mga mata, mga kaibigan. Okay wait lang, break muna tayo, saglit sa mga legal terms. Usapang magkababayan muna tayo. Basahin ko lang itong comment ni OFW Dubai Boy. Sabi niya, Lan, dito sa Dubai, ang bilis ng permit, walang politika. Eksakto, yan ang point natin. Bakit sa atin, kailangan muna dumaan sa repressive measures
bago makagalaw ang negosyo. Sa totoo lang, nakakapagod din yung puro good vibes ang nakikita natin sa social media. Pero pagdating sa ground, may mga pamilyang nawawalan ng trabaho dahil lang sa isang pirma. Mike Defensor is pointing this out and he's getting flack for it. Pero di ba, yun naman ang trabaho ng isang leader, to speak up even if it's unpopular. Alam nyo, believe tayo sa mga batang leader, sa mga bagong mukha. Pero let's be real for a second. Hindi sapat na magaling kang kumuha ng litrato o magaling kang mag-speech sa harap ng kamera. Ang kailangan natin yung leader na marunong magbalanse. Mike Defensor has seen the ups and downs of Malacanang, of Congress. Alam niya na ang ekonomiya ay hindi lang aesthetic. It's about keeping business alive. Kaya kapag nakakakita tayo ng ganitong revocation issues, mapapaisip ka talaga, is this for the people or is this just to show who is the boss? Minsan, ang pagpapakitang gila sa discipline ay nagiging panggigipit na. Kaya rin ako nag-i-invest sa setup ko, guys. Itong ring light na gamit natin ay hindi lang ito para magmukhang fresh sa inyo. Ito ay para maging malinaw ang bawat dokumentong ipinapakita ko rito. Minsan kasi sa sobrang bright ng PR ng iba, nasisilaw na tayo sa katotohanan. Okay dapat balanse lang. Parang itong ilaw na ito. Kapag sobrang lakas, masakit sa mata. Kapag sobrang hina, madilim. Ganun din sa politika. We need a balance of idealism and proven experience. At yun ang nakikita natin kay Mike, ang pagiging handang tumindig kahit binabakuran na siya. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Masyado na ba tayong nadadala sa branding? Sa mga kabataang nanonood dyan, wag lang tayong tumingin sa clean interface ng isang politician. Tignan natin ang back-end, yung mga taong apektado ng desisyon nila. Sige, bago tayo magpatuloy sa ating mga economic analysis, check nyo muna yung Shopee and Lazada, links natin sa baba, lalo na yung ring light at lavalier mic, para sa inyo na gustong simulan ang sariling channel para magsalita rin ng inyong katotohanan, support each other mga kaibigan. Okay, sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, Europe at North America, alam nyo ang sistema dyan. Kapag ang gobyerno ay nag-revoke ng lisensya, may malinaw na due process at hindi headline first, evidence later. Bakit ba sa atin? Tila ginagawang content at pagpapasara ng negosyo. Mike Defensor is calling out this behavior. Sa ibang bansa, ang gobyerno ang lumalapit sa negosyo para magbigay ng trabaho. Dito, tila ang negosyo pa ang kailangang sumamba para hindi mapag-initan. Is this the world-class Pasig we were promised? Bilang isang tech-savvy generation, alam natin kung paano gumagana ang algorithm. Kapag ang isang leader ay media darling, lahat ng pabor sa kanya ay tila trending. Pero ang katotohanan ay hindi nakadepende sa likes. Mike Defensor's side is often shadowed, banned, or drowned out by the noise of the golden boy narrative. Okay kaya mahalaga na tayo mismo ang mag-imbestiga. Huwag lang tayo basta-basta mag-scroll, analyze the data. Ang pag-revoke ng lisensya ay may epekto sa supply chain, sa tax revenue at sa tiwala ng mga investors. Isang maling click ng isang alkalde, libo-libong pamilya ang apektado. Para sa mga OFWs natin na gustong maging content creators, din para ipagtanggol ang katotohanan, hindi nyo kailangan ng studio na milyon ang halaga. Gamit ko lang itong microphone at itong 50,000 mAh power bank para sigurado akong hindi ako mapuputulan ng live kahit mahaba ang diskusyon natin. Sa politika mga kaibigan, parang tech din yan. Kailangan ng upgrade at ang upgrade na kailangan ng Pasig ay hindi lang bagong mukha, kundi isang leader na marunong rumispeto sa batas at sa karapatan ng bawat mamamayan, kaalyado man o hindi. Mike Defensor brings that balance of experience and maturity na hindi nakukuha sa vlogging lang. Stay with me dahil sa mga hiluhuling minuto natin, ibibigay ko na ang aking pinal na hatol. Is it legal victory for Pasig or a political assassination for Mike?
Huwag aalis dahil ilalabas natin mga unspoken truths na hindi nyo maririnig sa ibang channel. Check the links description in the below habang naghihintay mga kaibigan. Mga kababayan, matapos ang mahabang diskusyon na ito, ano ang ating konklusyon? Hindi natin itinatanggi na ang bawat negosyo ay dapat sumunod sa batas. Pero ang hustisya, kapag ginamit bilang martilyo para pukpukin lang ang mga kalaban sa politika, ay hindi na hustisya. Ito ay legalized harassment, mga kaibigan. Si Mike Defensor ay hindi lamang isang pangalan, siya ay simbolo ng isang bahagi ng ating kasaysayan at serbisyo publiko na tila gustong burahin ang mga bagong usbong sa kapangyarihan. Ang pag-revoke ng lisensya ng kanyang kumpanya ay hindi lang usapin ng permit, ito ay mensahe. Ang tanong, sino ang susunod? Sa ating mga OFW sa kabataang Pilipino, huwag kayong makukontento sa headline. Magbasa, mag-analisa, at huwag matakot magtanong. Sa #WalkWithLan, hindi tayo nandito para sabihin sa inyo kung sino ang dapat nyong gustuhin. Nandito tayo para ipakita ang mga anggulo na pilit na itinatago sa inyo ng mainstream media at ng mga paboritong anak ng tadhana. Mike Defensor is standing firm. Vico Sotto is making his moves. Pero sa huli, ang tunay na may kapangyarihan ay kayo, ang mga taong nakakaunawa sa laro ng politika at ekonomiya. Muli, bago tayo maghiwalay, huwag kalimutang i-check ang ating YouTube channel membership at ang ating mga affiliate links sa description box. Mula sa inyong ergonomic office chair hanggang sa wireless mic, bawat click nyo ay suporta sa malayang pamamahayag. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa loob ng 90 minuto. Sa ilang mga minuto. Ako si Lan at ito ang ating channel, #WalkWithLan. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Kita-kits sa susunod na video. Peace out at mabuhay po ang Pilipinas!